Nagbanta si Pangulong Rodrigo Duterte nakakasuhan ng economic sabotage sa mga sangkot sa paglagda sa mga umano'y hindi patas na kontrata sa Maynilad at Manila Water. Kami ang katipunan ng Demokratikong Pilipino, ang KDP, ang bandido para sa kinabukasan. Tigil bayan, tigil bayan, tigil bayan sa 2020. Kapag pinutulan, tawagan si Digong sa numero 88888. Makinig kayo mabuti ha. Kung walang tubig, patay tayo. Now, itong tubig is a natural resource. It is God-given to the Filipinos. Ano ba nangyari yung putang inang yan? Pagsasampalin ko kayo sa publik. Pilipino yan, walang kaluluwa. Yang Manila Water, pati Maynilad, kay Pangilinan, pati kay Ayala. Matagal na ito. Wala lang pumipiyak kasi nga takot sa pera ni Ayala, pati ni Pangilinan. Putang inan to. They are screwing us and they're screwing us all the way. Matagal na ito ang corruption na pinakamaya bilyon nandito sa itaas. Anak ka ng putang ina ninyo. So I want a rich guy who has been wallowing in its filthy house with all the mga tawag pa pala sa kanila sa bahay, senyorita, senyora, senyor, pahilas ang putang ina. Hoy, hindi na panahon ng katsila ang leche kayo. Do not fuck with me, my friend. Ilang taon na kayo nagbayad ng water treatment? Putang ina niya. Hanggang ngayon, mabaho pa rin yung lumalabas doon sa Manila Bay. Leche kayo. Walang water treatment. Sige kayo, Cobra. Anong tingin ninyo sa amin? I could establish a prima facie case. Then I will file plunder. Ang plunder, Padre, Mr. Ayala, Nobel yan. Gusto ko makita na milyonaryo na makulong. Utang ina, do not fuck with me. Utang ina, do not fuck with me. Utang ina, do not fuck with me. I will order the armed forces to operate your order. Kasi, sundalo. Take over kayo. Ikulong, yan ang nararapat sa oligarko. Ibalikan ninakaw nilang dapat sa mga tao. Tigil bayad simula Enero 1, 2020. Pag pinutulan ka, sumbong mo lang kay Duterte. Yung piso mo na ang inyong naibulsa. Patong-patong na kaso ngayon ang nakakasa. Ilang taong na mayagpag sa laki ng tinatamasa. Nakahiga sa salapi sa pagmumulang umaasa sa potahe na nagpahirap sa mga Pilipino. Walang mga konsensya tuloy sa pagmemerwisyo. Kung di pa na-opposite, digong di pa pansinin. Lalabas ka totoong ipiit ang salarin. Ang abos mapaglamang, dapat lang na mapigil. Kayo ang nagkasala, dapat kayo ang masingil. Dating yung patawa-tawa, dito na magwawakas. Babagsak kayong lahat, tasarehas sumilhimas. Tigil bayan, sigaw ng Pilipino, taong bayan. Mga oligarko, dapat lang na maparusahan. Tigil bayan, ang tubig na galing sa kalikasan. Sabay-sabay tayong lahat. Tigil bayan, tigil bayan. Sigaw ng Pilipino, taong bayan. Mga oligarko, dapat lang na maparusahan. Tigil bayan, ang tubig na galing sa kalikasan. Sabay-sabay tayong lahat. Tigil bayan. Atong ipreso ang mga oligarko, ibalik tanda ang mga ninakaw sa tawo. Pondo, bayad umpisa Enero 1, 2020. Kapag pinuplang ka isugid mo kay Duterte, trilyong pisong halaga andang binusa. Kaabong mga kaso makarong kanda nakakasa. Kaabong dagkon yun, kabaho ang inagyan. Mga nakagubog sa kwarta, mga purido, hindi masaligan. Andang sabotahe, sanda nagpabudlay. Katong mga Pilipino, huwag mga konsyensya, padayo ng perwisyo. Di masairan kung wa pa si Digong nakapungko. Hindi maguwaro matuod na nag-ubra. Mga abusado dapat mapundo. Pondo, bayad, singgit, Pilipino, taong bayan. Mga oligarko dapat sandaro, pasakitan. Pondo, bayad. Pondo, bayad. Pondo, bayad. Ang tubig halin sa kalikasan. Pondo, bayad. Duman yung tanan. Pondo, bayad.
Pondo Bayan Kulong maunang bagay sa oligaryong atanan Ibalik ang gikawat para sa mga katawan Kulong ang pabayad sugod Enero 2020 Kung ikaw putulan nila sumbong kay Duterte Yung pisong kantidad imbis ihatag ibulsa Patong-patong nga sala Karon ang nakakasada ko ang gita masaan sa paglingkod pila katuig Gahigda sa salapi Sa kadugay nga pagsalig Sa butahing pakabudlay sa mga Pilipino Walay konsensya gipadayon Sa ato pagpurisyon Way kapungko si Digong Di na nila mapansin Muguwas ka matauran Gipiit ang salarin Mga abusado nga labaw Dapat mahunong malagot Kamu na ang nakasala Dapat kamu ang masukot Dati sige mo katawa Mauning katapusan Sariya sige himas Kay nabagsak mong tanan Hunong bayad Syagit sa Pilipino taong bayad Mga oligarko ay dapat lang masilutan Hunong bayad Ang tubig nagikan sa kalikasan Magdungan tang tanan Hunong bayad Hunong bayad Syagit sa Pilipino taong bayad Mga oligarko ay dapat lang masilutan Hunong bayad Ang tubig nagikan sa kalikasan Magdungan tang tanan Hunong bayad Prisuhon ang nagakabagay sa oligarko Ibalik ang mga kwarta naging kawat nila sa tao Untat bayad umpisa Enero 1, 2020 Utang ka mo nila isugid lang sa kay Duterte Sa trilyon ka piso kantidad nga ilang aging bulsa Dubli-dubli nga kaso ang ilang nga manging karma Pila katuig na baka namin sa kwarta nga kinumpit Sa mga tao mga tunto abusado pamerisyo Wala baka mo naman dito sa inyo nga kinitaan O di mo nga imo nakuha nyo kaya nga gatasan Grabe ka mo batasan hindi mabatasan Ang inyong gahis ang una malais the way to heaven Pero subong mapasan o sabay amen Kay ara na si Digong wala sang makapugong Oras na nga bukawon ang paminsalo nyo nga lipong pamati Ang singgit sa katawan nagasigabong Utat bayad singgit sa Pilipino nga katawan Utat bayad mga oligarko dapat nahatulan Utat bayad ang tubig nga halin sa kalikasan Tululungan kita tanan isingit tigil bayad Lugar na ng Pangulo natin si Digong Ang natiwalian ng mga oligarkong pugon Tangin siya lang ang ating pag-asa na tutugon Dito sa mga madugos na dapat nang makulong Mga walang iya kayo, mga walang pusok yahaman Inaabuso kahinaan ng mamamayan Asan ang pinapangako nyo ng magandang serbisyo Pinako nyo na nga, ginawa nyo bang negosyo Grabe na, kaya dapat lang matigil na Ang kasakiman nyo na ugat ng problema Ang tubig ay buhay yan ang inyong tandaan Ngunit itong oligarko ginawa pang kabuhayan Kaya ikaw na nakikinig nito sa mga mandarambong Huwag ka nang magpauto, imulat mo Huwag niyong matapusan mo ang isipan mo Huwag na huwag kang matatakot, si Digong kakampi Tigil bayan, sigaw ng Pilipino taong bayan Mga oligarko dapat lang na maparusahan Tigil bayan, Ang tubig na galing sa kalikasan Sabay-sabay tayong lahat tigil bayan, sigaw ng Pilipino taong bayan Mga oligarko dapat lang na maparusahan Tigil bayan, Ang tubig na galing sa kalikasan Sabay-sabay tayong lahat tigil bayan, sigaw ng Pilipino taong bayan Mga oligarko dapat lang na maparusahan Tigil bayan, Ang tubig na galing sa kalikasan Sabay-sabay tayong lahat tigil bayan, sigaw ng Pilipino taong bayan Mga oligarko dapat lang na maparusahan Tigil bayan, Ang tubig na galing sa kalikasan Sabay-sabay tayong lahat tigil bayan Habulin ko talaga kayo. Habulin ko talaga kayo. Yayariin ko talaga kayo. Yayariin ko talaga kayo. Yayariin ko talaga kayo. Tigil bayan! Tigil bayan! Tigil bayan! Sa 2020! Kapag pinutulan, tawagan si Digong sa numerong 8888. Luzon, Visayas, Mindanao, at sa lahat ng mga manggagawang Pilipino at mga kababayan nating katipon na tumututok dito sa ating Katipunan Channel, welcome po kayong lahat dito sa Talakayang Bayan. Ako po, si RJ Havellana Jr. Ako po si Butch Valdez ng KDP. At ganoon din po, ito po si Tony Casino.
Ang paksa po natin ngayon ay ukol dito sa matagal ng usapin. Ano po? Sa totoo lang, hindi lang po ito sumikat nung panahon ngayon ni Pangulong Rodrigo Duterte, ang salitang revolutionary government o RevGov. Ano? Pero bago po natin talaga tukuyin yung eksaktong salita ng revolutionary government, i-define muna po natin. Ano ba ang ibig sabihin ng revolutionary government or revolution na gobyerno? Ang kaso dito sa nangyayari sa atin ngayon, RJ, no? Parang walang specific definition itong RevGov, no? Ang pinaka common denominator nitong mga nagsasalitang RevGov ay change, no? Yung pagpapalit, okay? Yung mga iba, ang pag nakarinig ng terminolohiyang revolution or RevGov, kala nila bakbakan na, no? O yung mga iba naman, kala nila civil war. O yung mga iba naman, ang kala nila uprising, no? O kaya ano tawag dito, coup d'etat, o ganito, no? Kana sa akin, kanya ako naririnig madalas ito at ganito naging paksa natin. Kasi habang nagsasalita ang presidente ng mga kanyang mga parang niluloob, no? Madalas niyang sinasabi, pagod na siya, no? At magsasalita siya openly kung kayong sabihin niya sa mga militar, kung kaya na ninyo, sabihin niyo lang, wag na kayong mag-aalsa, no? Sabihin niyo na lang sa akin, agad-agad may bibigay ko 'yan. Ganyan siya magsalita. At hindi lang minsan niya sinabi to, several times. And sometimes he says it when he looks very weary, para bagang pagod o napupuno na ng masyadong problema. Kanya naman, itong mga nagsasalita ng RevGov, parang lumalakas at yung kanilang mga nakikiliti ng konti. Oo, parang nag-andala sa Facebook, hanggang yan. Tapos, kung susuriin natin, katulad ng natin, iba-iba, no? Unang-una, iba-iba itong mga grupong nagaganyan. Nagtutulak. Oo. Tapos, kung titignan mo, iba-iba din ang kanilang pinaninindigan. No? Pero, Professor, ang nakita kong common denominator nung mga grupo na nagtutulak nung sinasabing RevGov, karamihan sa kanila ay mga sumuporta kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ibig At sabihin, sumusuporta pa rin. nag-gravitate siya doon sa pronouncement na ginawa ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya tinutulak nila yung RevGov. Ako, I'm talking about the forces na nagtulak kay Duterte para maging Pangulo. At sila rin yung mga nandyan sa likod ng revolutionary government na sinasabi. Tama ba ito, Professor Toti? Ang naririnig ko ng araw, pag na pumapasok sa atin yung salitang revolutionary government, bumabalik sa alaala ko noong 1986. Kasi noong 1986, napatasik niya si dating Pangulong Presidente Marcos at nagkaroon tayo ng parang abnormality in terms of succession. Na ito ba'y talagang nahalal ng taong bayan itong si Cory Aquino o talagang si Marcos? Kasi nagkaguluhan nga noon eh. At dahil nga nagkaroon ng people power at tingin nga ngayon ng ibang ating mga historians ay coup d'etat. Napawalang bisa na ang saligang batas noong panahon noong 1986. Kasi merong umiiral na saligang batas noong 1973 na ang sinasangkapan ng ating pamahalaan ay isang kapulungan lamang, may batas ang pambansa. At sila magpoproklama kung talaga ito na yung naging resulta ng halalan at ito nga talaga na pinitambay. Wala nangyaring ganon. Bigla na lang nagsampahan na lang ng panumpa si Cory Aquino sa Club Pilipino, samantalang si Pangulong Marcos nanumpa doon sa Malacanang Palace. So, meron tayong dalawang pangulo ng panahon yun. Kaya nga, nagkaguluhan na. So, iba ang sitwasyon na yun at tinawag ng mga nanunungkulan ng panahon na yun,
revolutionary government. Kanya yun ang itinulak ni Corazon Aquino, yung kanyang sinasabing first term niya, revolutionary government, pero binigyan siya ng 6 years dahil meron nga tayong konstitusyon. Pagkatapos nung 6 years niya, gusto niya pang tumakbo ulit, no? Kasi sabi ng tao, hindi na pwede. Hindi pwede, sabi nila, revolutionary government kami. Kaya ito yung palusot na ginagawa ni Corazon Aquino. Pero tama ka, Toti, ngayon iba na no? Ito, ang nararamdaman ko, katulad ng sinabi mo, RJ, lahat na itong mga RevGov groups, no? Sabihin na natin, kung ano-ano yan. Meron dyan si, sabi nila, Network Revolution, nila Vivian Velez, meron ganyan, Nilo Tayag. Nilo Tayag. Ano yung kay Nilo Tayag, RDRG. Rodrigo Duterte Revolutionary Government, di ba? Tapos meron din daw sila Manny Dadula, sila si Dadula, Yusek Densing. tsaka Yusek Densing, no? RevGov din yon, pero iba ang kanilang tinutulak, no? Tapos meron pang iba Yung no? mga grupo ni Yusek Dino, meron din yan. Ayan, meron din. Okay. Parang MDRG ba yun? Ang dami po eh. Pero ano ba ang kanilang itinutulak? Yung isa, meron pa yatang grupo si Chief Justice Puno, di ba? Si Chief Justice Puno, parang kahambing naman ng ibang grupo na nagtutulak ng federalization. Yung bagong sistema. Bagong sistema, no? Ngayon, sabi ko, ano bang nangyayari? Eto ngayon, si Duterte, sinasabi niya, pagod na siya, ganyan. At ang nidirect naman niya sa militar, kung wag na kayong magkudeta, no, sabi nila, sabihin nyo nilang sa akin at bibigay ko. No? Nais ko po sanang mas laliman pa ng konti bukod dito sa 1986 kudeta. No? Dalawa po kasi, may nagsasabing kudeta talaga, hindi ito isang, yung RevGov naging parang scapegoat na lang para ma-justify yung action ng mga kumuha ng kapangyarihan. Pero kung lalaliman po natin yung revolutionary government, nagsimula pa yan nung isinulong ni Andres Bonifacio yung KKK. Right. Pero ang nais ni Andres Bonifacio ay isang tunay na revolusyon para lumaya tayo sa kolonyalismo, sa pananakop ng mga Kastila. Yun nga lang, may mga ilang ilustrado na mga paksyon tulad ni Aguinaldo na nagtulak ng isang panukala, kailangan na natin ngayon magtayo ng isang revolutionaryong gobyerno. Ngayon, anong pagkakaiba po nung revolusyon ni Bonifacio at revolusyong gobyerno ni Aguinaldo? Sa aking personal na pagsusuri po, si Bonifacio ang gusto niya, lumaya muna ang bansa bago tayo magtayo ng gobyerno. Hindi katulad yung ilang mga elitista noong mga panahon na yon. Kapag lumaya tayo, sinong mananalo sinong kukuha ng gobyerno? Dapat nakaposisyon tayo diyan. Pero temo na, wag natin lagyan ng yung elitista, no? Medyo ang connotation niyan yung mga mayayaman na tsaka yung mga ilustrado. Tapos, alam mo, yung mga ilustrado, tsaka meron din naman silang mga manggagawang kasama. Doon yung mga yun, kasama ni Aguinaldo. Pero sinasabi ng iba, na si Andres Bonifacio, ang kagrupo niya, puro mga laborers. Actually, hindi po totoo yan no? Marami din ilustrado ang kasama ni tama po. Iba lang ang kanilang pag-iisip. Yung isa, sabi na, mag-revolusyon muna tayo, at kunin muna natin ang bansa natin na hawak ng Kastila, tapos sabi naman ng isa, hindi, declare tayo ng independence. Habang nagre-revolusyon. Tapos, habang nagre-revolusyon, meron tayong revolutionary government tayo. Gusto ko lang ihambing ito. Yung punto ni Aguinaldo, gusto kong ihambing yan dun sa experience ng 100 years before they did it. 100 years before itong 1896, a little bit more, was 1776. Ayan. Okay? Dito,
nagsama-sama itong mga Amerikano na pinanumunuan natin ni Benjamin Franklin at saka sila George Washington. Sabi nila, etong colonial British. no, hawak sa atin. Gagirahin natin to. Pero kinakailangan magkaroon tayo ng ng deklarasyon kung bakit natin ginagaira. So sabi nila, we must do a declaration of independence, no? Hindi lang yung pero hindi lang basta yung Declaration of Independence, yun ang Nag-unify. unify ng mga tao laban dito sa mga British. Ako, nung nakarinig ko itong storya ng pagkakaibang ito, siyempre, sabi ko, pwedeng ganyan ang nasa isip ng mga tao nun dahil nakita nila umubra yung Declaration of Independence, nakakuha ng mas maraming suporta sa tao at linabanan ng mga British. No? Dito sa atin, baka hindi lang si Aguinaldo nagsasabi niyan, baka meron silang makasamahan sa tao nun na itong gamitin natin. Although hindi yan nakasulat sa mga dokumento at Tapos itong tama ka, yung si Andres Bonifacio, siyempre gusto niya revolusyon at yun ang inaano niya inaakit pa nga niya si Jose Rizal, na sumama siya sa revolusyon, no? At magdeklara siya, no? Si Jose Rizal umatras, sabi niya, hindi pa natin kaya. Mahina tayo. Sabi, mag-ingat kayo, sabi niya. Baka yung tyrant na gusto nyong tanggalin ay baka ikaw pa ang maging tyrant. Baka tayo pa ang maging tyrant, sabi niya. No? Tapos ang maganda, sabi ni Rizal, revolution of the mind muna. Pag-iisip muna, ano bang gusto natin, ano bang klaseng kalayaan, yun muna ang parang education. Which is the peaceful revolution. Revolution pa rin po. Pagbabago po ang ibig sabihin ng revolution, pero marami pong klase ng revolution. Ito na po yung taktika. Mapayapa at yung isa naman ay ibang forma. Ito yung medyo dahas. Pero revolution pareho po yan. Yun po yung distinction. Ano po? Ang masasabi ko, pag sinabi mong revolusyon sa salitang Pilipino, no, pagbabaklas. Kasi nga, pagbabago. Pag sinabi, hindi lang pagbabago baklas Kasi ang tono mo nun, mandirigma ka na Kaya pag sinabi mo, bumabaklas ka na sa nag-aapi sa'yo, yan ay nagpapahiwatig ka sa taong bayan na gusto namin ang kalayaan. Kasi sinabi nga dun sa Amerika, sinabi ng Declaration of Independence, ilalagay natin sa salitang Tagalog, sa salitang At sinabi yan, ipinapahiwatig namin na gusto namin maging malaya. Bumabaklas na kami sa kapangyarihan na umaapi sa amin o sa kapangyarihan na namamahala sa amin o sa kapangyarihan na nangangasiwa sa amin. Tama ka dun no? Originally, that's what I'm a bit confused now. And I have to admit, I'm a little confused. No? Kasi, pag naririnig natin itong salitang revolusyon o RevGo, hindi lang yung mapayapa, ando na tayo. Ang talagang connotation ngayon is change, no? A system change, change of the system. Yun ang naririnig ko. Hindi yung pandirigma, no? Kasi pag sinabi mong change, ang salitang sa English yan, reform. Oo, pero reformist ka naman na pagbabago sa English. Sa English, Pero sa atin, pag tinuno mo ng revolution, parang bumaklas. May mas radikal na termino pa nga dyan himagsikan. Yun talaga yun. Kaya nga, ito pa sinasabi lang RevGo ba na nayahambing sa himagsikan, sa pagbabaklas o sa pagbabago. Gusto ko lang dugtungan yung sinasabi ni Professor tungkol dun kay Rizal at kay Bonifacio. Katunayan si Bonifacio po, idol ni Bonifacio si Jose Rizal. Hindi gumagalaw si Bonifacio ng kahit na anong madugo o himagsikan o revolutionaryong pagkilos hanggat nabubuhay pa si Rizal. Pero nung pinaslang si Rizal, iba ang naging tono ni Andres Bonifacio. Ang sabi niya, parang mahirap nang kunin. No? Doon na nagkaroon. Kaya isinilang, itong itinulak na itong KKK na ito. Okay. Bago tayo
Kasi baka masyado tayong, we only have 1 hour, baka papasok tayo dito sa 1896, tatagal pa. Pero ang unang talagang intention po namin dito, no? Kasi madami ng nagsasalitang RevGov, no? Linawin. At nandito tayo sa pagpapalit. Nandito po tayo, meron po tayong isang Pangulo na leader ng bayan at napaka-popular po, no? Pero nakikita po natin, parang hirap na hirap siya, no? At palagay ko, kung i-one-on-one mo si Presidente, talagang magkukumpisa siya. Napakahirap nitong trabahong to, no? Paano? Tingnan nyo, kalaban niya, mga terorista, okay? Naraban niya yung mga komunista, kalaban niya yung mga drug lords, no? Tapos mismong katabi niya sa gobyerno, kalaban niya, di ba? Bakit nakalaban? Dahil ngayon, parang nakikita na niya pero hindi niya pa sinasabi, ang tunay na kalaban ayan yung mga oligarko, no? Pero ayaw niya pang sabihin, no? Nahihirapan lang siya dito sa kabinete niya dahil mga bata ng oligarko, no? Pero dadating na tayo, palagay ko dyan, pag naunawaan na po ng ating presidente at lumakas ng loob niya, mukhang natatakot siya dito sa mga oligarkong to, no? Pag nagpuntirya na niya yan at isasama na niya yung mga oligarko sa mga kalaban ng bayan, no? Now, what change do we want? Ang nakikita ko, ang unang-una po, gusto ko lang paliwanagan ulit ang mga nanonood sa atin. Kami po dito sa KDP, nakikita nyo, gustong-gusto namin mayroong palit sa sistema. Kami po dito, sinasabi namin, oligarko ang kalaban. No? Kalaban ng bayan. No? Kasi sila po ang nagpapahirap ng kalagayan ng buong populasyon natin. Yung oligarko sa mga nagbibigay sa public utility. Right. Yung mga oligarkong yan, hindi mabibigyan ng ganyang mga negosyo sa public utilities kung wala silang kakuntsaba sa gobyerno. Kasabwat. Nung mga nakaraan taon, no? Kasabwat. Ngayon, meron nitong mga kasabwat nila sa gobyerno, no? Hindi natin naman sinasabi na si Duterte yan, no? Pero sigurado meron silang kasabwat. At sila mismo. Ngayon, ang gusto po ng KDP, ang gusto namin, no? Palitan yan sistema yan. At pigilin ang mga oligarko at yung mga kasabwat nila sa gobyerno na mag-control ng buong bansa, no? At ilugmok pa ng lalo pang mas malalim ang mamamayang Pilipino sa kahirapan. This is what we want. We are trying to save the republic from being overrun by the oligarchy and their conspirators. Yung po ang gusto natin. Hindi po tayo lumalaban sa gobyerno. We are trying to save the government. Idadagdag ko naman yan, bakit naman natin binabangga itong mga oligarko sa public utility? Kasi kung ang sadya ng ating pamahalaan ay umangat or makaahon na sa kahirapan, habang nandyan ang pangasiwa at pagmamamahala ng ating public utilities sa oligarko, hindi matutupad yung hangarin na yan, na tayo talagang tuluyan na tayo maliligtas sa kahirapan. Kasi habang nandyan sila, at sila nagmay-ari nito mga kakalakalan nito yung public utility, sa katagalan ng panahon, kaya sa susunod na henerasyon, hindi tayo makakaalis sa kahirapan. Dahil yan mismo ang nangaapi, yan mismo ang talagang nananakal sa ating mga mamayan. Dahil ang pagsisingil nila, pagbibigay ng serbisyo, wala nang kapag-correct kasi sila na nagdidikta eh. Madaling kumita sa ganyang klaseng kalakalan na hindi naman sila kailangan maghirap. Tulad ng tubig, alam natin ay galing lang sa kalikasan, inang kalikasan, at binagbebeta sa atin ang bawat baso iniinom natin ay may singil, samantalang ito ay wala namang pinaghirapan itong mga oligarko. Ganun din ang telekomunikasyon. Alam natin, dumadalang yan sa airwaves na nilagyan nila ng mga antena at noon naniningil sila, sama-sama naman ang serbisyo at ganoon din ang kuryente na meron tayong kakayanan na ilagay yung kalakasan para magkaroon tayo ng sustentong ilaw, likas na ano. Lahat mga yan ay talagang pag-aari ng ating
Estado. Right. Habang ito inaibenta na ng tuluyan dito sa mga pribado, hindi tayo makakaalis. May gusto po ako itanong. Nung panahon kasi ng kampanya, nababanggit ni Pangulong Rodrigo Duterte, ni Mayor Duterte, itong RevGov. 4 na taon na po eh. 4 years na eh. Ito ba iba yung teorya Tama. sa praktika. Tama. Kaya ako po, doon po ako nakasandig sa mga malinaw na mga pronouncement. No? Halimbawa, nung unang State of the Nation address niya, nireview ko kagabi, yung buo, no? Na speech niya, nireview ko yun. Ang sinabi niya sa economy, ipagpapatuloy ko ang macro at micro economic policies. He is referring to the past policies ng mga nakaraang administration sa ekonomiya. So kung gusto talaga ni Pangulong Rodrigo Duterte ng isang revolusyonaryong gobyerno, bangga ito sa kanyang campaign promise doon sa sinasabi niyang State of the Nation na kanyang pahayag noong 2016. Correct. So, may problema po ako doon sa ganon. Ano po? Kaya sa akin, iba po yung salita. Dahil ang salita, kaya po yung imaniobra sa propaganda, sa estilo ng pagpapahayag, no? Doon po kami nanggagaling. Ano po? Dahil ang gusto po ng Katipunan ng Demokratikong Pilipino ay palakasin ang gobyerno. Dahil ang gobyerno ay binubuo ng mga tao. At ang tao na yan, na nakalagay sa ating konstitusyon, kaming nakapangyayaring sambayanang Pilipino. So, ibig sabihin, ang lahat ng kapangyarihan ni Pangulong Duterte ay galing sa sambayanang Pilipino na nagluklok sa kanya dyan na dapat niyang ipagtanggol laban sa mga nang-aapi at nagbabaluktot ng ekonomiya na kontrolado ng mga oligarko. Yun ang pangako niya, di ba? Iproprotektahan niya tayo at kung hindi nga tayo at kung meron mga babara sa kanya, sabi niya pa, mag-ia-abolish niya daw ang Kongreso at magtatayo siya ng revolutionary government. At marami pong nakarinig nito. At yun po ang hinihintay natin, no? Dahil mukhang hirap na ngayon siya sa mga kongresista dahil iba ang kanilang patakbo ng naiisip. Tapos hirap na rin siya sa ekonomiya dahil biro mo, sinasabi niya, pinapaubayan na lang niyang ekonomiya dito sa mga taong ito. Itong sila Dominguez, sila kung sino-sino. Mga tao ng oligarko yan eh. No? Tapos, ito, nung pagdating ng December, pinagmumura niya sila Pangilinan, sila Ayala, dahil nga dito sa tubig na pagnanakaw na naghumingi sila ng advance ng I think it was, I don't know, 20 pesos per liter or something like that for the last 20 years at umabot na daw sa kanyang komputasyon halos mag-1 trillion na daw ang in-advance ito mga ito na kolekta at hindi pa nila na gagawa yung kanilang pinangakong gagawa, yung sewerage system. Sabi niya, this is prima facie. This is a syndicated crime. Kukulong po itong mga to at hindi ako magne-negotiate. Yun po ang sinabi niya noong December. From 70% popularity niya noong November, pagdating ng December po, sumipa ng 87%. No? Okay. Itutugtog mo naman kung saan ka nag-umpisa, no? Saan simula mo, RJ, na sinasabi mo, binalikan mo yung unang State of the Nation address ni Pangulong Duterte. Nung nagkakampanya siya noon, suriin natin uli ng panahon na yon. Yung 2016, no? Alam natin, nung kapanahonan na yon, yung dating administrasyon, puro iskandalo ang dinaan. Meron mga pandarambong, may pagnanakaw, meron yung Mama Sapano, yung sa Yolanda, at meron pa mga krisis na dinaanan, LRT, na talagang suya-suya na taong bayan. Kaya nga yung sinasabi niyang revolutionary government, no? Maibigay lang natin ang tamang lagay itong yung pananaw ni Pangulong Duterte. Wala man lang siyang klarong solusyon ng panahon at mga kapatid, pero ayaw niya at ayaw ng tao na itong gobyerno natin noon ay hindi talaga katanggap-tanggap na. Talagang malala na ang sakit. Kumbaga sa cancer, stage 4 na. Kaya nasabi niya,
ang revolutionary, although sinabi mo nga ngayon, i-maintain ang mga macro and micro ngayon. Papunta tayo sa 2019. Ang isang partido na nangkampanya laban sa oligarko, wala pa salitang oligarko umiira noong panahon ng 2016 hanggang 2019. Walang iba kundi ang KDP. Ang KDP lang po, ang mismo nagkakampanya na talagang, ang una na yung kampanya, tanggalin na nga yung Smartmatic at Comelec. Pangalawa, ibasura at ipira. Yung ipira, doon natin tinutukoy yung oligarko. Kaya nga mula nun, umira na yung konsepto na, nagkakaroon na ng tunay na kulay. Alam na natin ang kalaban. Hindi pala kalaban, yung pamalaan, kalaban pala ang oligarko. Kasi nagsasagbuatan sila ng mga namumuno sa gobyerno. Kasi hindi mo pwede tagalin yung institusyon Pero yung mga tao nandyan na talagang kaya kasabuatan ng mga oligarko, sila ang nakaka. So ngayon, sinasabi mo nga, nadeklara na nga ni Pangulong Duterte at tunay na kalaban at ito yung kikuriterya na niya sa Manila Water at sa Maynila. Nagkakaroon na ng balat. Hindi lang buto, kundi balat na ito na ang tunay na kalaban. Kaya dahan-dahan itong mga sumusubaybay sa atin, nalalaman na nila, kaya pala ganitong nangyayari. Kaya nga po, binabalikan ko yung State of the Nation address niya ng macro and micro economic policies. Dahil hanggang ngayon po, patuloy yung privatization policy, patuloy yung deregulation policy, patuloy po yung economic liberalization policy ng ating gobyerno. Lalong-lalo na ngayong panahon ng COVID-19 na kailangan ng mga manggagawa, ng mga magsasaka, ng mga kabataan, ng mga nanay, ng mga tatay, lahat ng mga Pilipino, ang presensya ng ating gobyerno. Yung presensya, ang ibig sabihin nito, ay talagang ramdam ng taong bayan ang tulong ngayong panahon ng krisis. Pero Makita niya iba pilay. Iba. Tingnan nyo, krisis, ha? Meron tayong krisis noon, noon pa nakikita na po Wala ng pa yung KDP, wala pa yung COVID. Nakikita na po natin ng impact ng mahal na elektrisidad at tubig. We are paying the highest electricity rates in the world, no? Up to now. No? So, now, ito po ang krisis. Pagkatapos, dumating yung COVID. Opo. No? Dumating yung COVID at nataranta na ang gobyerno, serado, lockdown, Ang iniisip natin, ang pinaka common sense, pinakamabilis na tutulungan mo dapat ang taong bayan dahil pag nag-lockdown ka, mahirap ang sabayan, mahirap ang ekonomiya, walang trabaho dahil nag-lockdown ka. O ano ngayon ang tulong na bibigay mo sa tao? No? Without thinking dapat, no, ang sasabihin niya, tigil yung bayad na yun sa kuryente, tigil muna yung bayad na yun sa tubig. Professor, At ganoon din sa telepono. wala pang COVID-19, matagal na nating tinutulak na magdeklara ng state of emergency ang gobyernong ito. No, kahit hindi pa nga natin sinasabi itong usapin ng revolutionary government, deklarasyon lang ng state of emergency dahil noon pa nakikita na natin ang kuryente at tubig ang susi sa pagbangon ng isang ekonomiyang malusog. Ng ating ekonomiya. Alam nyo po, itong sinasabi natin, kung tinigil mo yan, di siyempre nakatulong ka sa tao, pero hindi mo gastos. Hindi gastos ng tao rin. Kasi yung binibigay po sa atin na 350 billion, Galing sa buwis. galing din sa atin yan Sa buwis Tao din ang nagbigay dyan Pero, pag tinigil mo yung bayad sa kuryente at tubig, hindi po galing sa tao. No? Hindi po galing sa gobyerno natin. Manggagaling yan doon sa mga magnanakaw na oligarko. Kanya ko po sinasabi magnanakaw yung mga yan. Kasi yung kanilang pagkagawa ng kanilang paghawak ng public utilities ay punong-puno ng anomalya. No? At meron mga naglagayan dyan at binigyan po ang ating mga membro ng gobyerno para makuha nila itong mga kontratang ito. Diyan lang sa kuryente, ang kinikita po ng mga 10 tao sa power sector, that means power generation, transmission, generation tsaka yung distribution, no? Pag sinuma total mo yan,
ang kinikita po ng mga 10 oligarko dyan is 1.5 trillion pesos a year. No? 1.5 trillion pesos a year. Ang tubong lugaw po yan. Kasi po, yung mga linagay nilang investment kuno dyan ay utang. Sino po nagbabayad ng utang? Tayo rin, dahil tinataasan at tinataasan ng halaga ng singil. Kanya tubong laway, halos laway lang ang kanilang investment diyan. Pero sila ang kumukolekta ng 1.5 trillion pesos a year. No? This is why it's so anomalous. Ito nga ang nagpapahirap, isa sa pinakamabigat na gastos ng isang pamilya, tubig at kuryente. At dito pa, ayaw tumulong ang ating pamahalaan. Yan po ang anomalya na hindi natin maintindihan. Kasi po, ang buong Kongreso, ang Senado, at ang Kongreso ay kontrolado ng mga oligarko. At yung mga oligarko na yan, ng mga bata nilang mga tradisyonal na politiko, gumagawa yan ng mga batas. Kaya yung sinasabi pong revolusyonaryong gobyerno, merong pinaguhugutan ito. Hindi ito yung simpleng mag-revgov, no? Hindi po ganun. Meron kang binabaklas, meron kang binabago, ano? Pero hindi ito mangyayari ang revolutionary government hanggat nandyan yung Senado na yan, hanggat nandyan yung kasalukuyang Kongreso na yan. Hindi. So, ang binabaklas mo rito ay yung mga pangit na mga nangyari sa ating bansa at nagsisilang ka ng isang bagong sistema na pinamumunuan ng tinatawag na revolutionaryong gobyerno. Ngayon tingin ko, with or without PRRD, tingin ko po, may pinaguhugutan talaga, lalong-lalo ngayong krisis nito. Ngayon, may tanong po ako, ano ba ang dapat na mga pangunahing agenda kapag mayroong isang revolutionaryong gobyerno? Ano ba yung mga component na dapat na nariyan sa isang revolutionary government? Kasi ang dami nating naririnig, RevGov. Pero ano ba yung RevGov? Federalismo ba? O ano? Ito, yun nga ang Yung mga nangyari. ganyan, medyo magulo, no? May mga tao dyan na gustong mag-RevGov, pero sa kanila, RevGov tapos federalismo, no? Meron mga iba dyan, RevGov, tapos buwagin ng Congress at gawin mo siyang parliamentary, no? Yung mga iba, RevGov, tapos buwagin mo agad ang ating saligang batas at gumawa ka ng bagong. Meron naman dyan, RevGov, pero ang unang-una nilang gustong tutukan, yung kapakanan ng taong bayan, kanya gusto din nila at sumasang-ayon sila sa amin, na buwagin ang mga oligarko na may control sa lahat ng public utilities. Public utilities po, kasama dyan ang telcos, kasama dyan ang kuryente at ang tubig at ang kalusugan sa health, no? Pati yung mga train at yung mga At mass transit system, no? Pati yung mga toll roads, yan. Yan po ang hawak ng mga oligarko. Now, walang nakakapigil sa kanila magtaas ng mataas. At meron pa pong isang hawak nila na hindi natin nakikitang madalas. No? Ano po? Ang eleksyon. Ang eleksyon po ay hawak nila. Kala natin, of course, Smartmatic, Comelec, yan ang inan. Pero yung namumuno dyan, hindi, yung pong mga kandidato, meron silang nabibigay na pera dyan para manalo. Siyempre, no? Pero yung mga yan parang for the boys. Yung bultong na ibibigay nan ay galing sa oligarko. Bilyon po yan. May git ng 1 o 2 bilyon ang aking pong estimate. Para ano? O etong gusto namin manalo sa Senado, etong listahan namin, bahala na kayo, etong pera. Sa amin po, napakadali pong gagawin yan. Dahil yung COMELEC, wala silang pakialam kasi sila ang namumuno tuwing eleksyon. Mas mataas pa sila sa presidente. Maski ang presidente, hindi sila pwedeng tirahin during elections. No? So, wala silang pakialam. Maski mag-complain ka pa dyan, sige lang, gagawin nila yung gusto nila.
This is what is so dangerous. Not only can they control now the economy and the lives of the population, they now will control the choice of the leadership of our country. No? They will control the leadership of our country from now up to many generations from. If we do not stop them now. Ako natutuwa dito sa lahat ng mga RevGov, ang nakausap ko na si Nilo Tayag ng RDRG, that is Rodrigo Duterte Revolutionary Government. Alam niya na kampi tayo kay Duterte, pero alam niya rin na mukhang hindi tinututukan ng matindi ni Duterte ang mga oligarko. At kinakailangan dyan kasi kung talagang kapakanan ng taong bayan ang gugustuhin natin, yan ang unang-una natin papalitan. Ang palagay ko po, no, yung sinasabi po ni Professor Butch Valdez sa atin, yung kinakampihan si Pangulong Rodrigo Duterte, hindi po ito doon sa usaping personal. Ang sinasabi, kung may maganda na pronouncement, halimbawa sa tubig, noong December 3, ang ganda ng pronouncement, di suportahan, medyo nag-backtrack siya, teka muna, PRRD, iba na yung tinutumbok mo. Ba't ka umatras? Iba po yun. Ano po? So, ibig sabihin, yung mga good policies at bad policies, may seleksyon. Hindi naman po isang buo kasi ayaw sa gusto natin, siya po ang presidente ng Republika ng Pilipinas. Ano po? So lahat po tayo dyan ay nakabuntot. Ano? So itutulak natin ang presidente kapag lumiliko. Mr. President, mali ang ginagawa mo. Katulad na sinasabi namin ngayon, na mali ang mga economic policies niya, lalo na po doon sa usaping public utilities. Pero sa ibang bagay, halimbawa, yung mga usaping pag-handle po ng mga ibang polisiya, halimbawa na lang, kahit sa usapin ng China, maaaring hindi po 100% na nag-agree ang iba. Pero dahil nga po sa ang Republika ng Pilipinas ay wala namang sandatang lakas na pwede mong ipangharang dyan, pero meron kang ibang paraan na ginagamit. Ano po? Mga ganyang bagay, ano po, yung pagtitimbang. So, ganun din po itong dapat na maging well-defined yung revolutionary government at wag palabuin yung tunay na meaning ng revolutionary government na ginagawa ng mga iba. No, medyo malabo eh. Ano? Parang, dahil sikat si Duterte, wag natin banata si Duterte. RevGov pa rin tayo, federalist. Pero hindi nila pinapaliwanag ano ang papel ng oligarko sa problema na ito. Right. Kahit mag-federalismo ka, kahit mag-RevGov ka, kung nandiyan pa rin sa tuktok itong mga oligarko na ito, baliwala po itong revolusyong mapayapa na ito, baliwala po yan. Ano po? Walang mangyayari talaga. Tama ka. No? Kaya nga ito sa ating kasalukuyan na sitwasyon, katulad nito meron tayong interagency task force. At talagang siya na ang mga tao sa pagbibigay at pag-extend itong community quarantine mula ng nagkaroon sila ng ECQ, and then MECQ, GCQ, MGCQ, at ano pa yan. Barbecue na tayo yan. Hindi na nalaman, gulong-gulo na ang tao ba yan? Ito ba ay talagang nalagay sa tunay na kaayusan o talagang hula-hula lang? Kaya nga, ito na naging epekto kasi nakikibagay lang ang ating pamalan sa panawagan ng buong daigdig na kailan magkaroon ng complete quarantine or complete lockdown. Pero kung talaga susuriin natin ng mabuti, ano na ba nangyayari? Ano na? Katulad itong baka bago lang na natsugi itong si Undersecretary Lichon. Lichon ba? Ano? Tapos Liachon. At sinasabi daw, dahil nagkakaroon ng anomalya sa pagbibili nitong PPE at matataas ang presyo at ganoon din yung bakuna. So dahil nga dito, merong mga galamay ang ating mga oligarko na gumagalaw na parang, ano ba, talagang porque sikat ang ating Pangulo, nakikisabay itong mga nasa paligid ng mga kalihim, na alam na natin, marami na kapalpakan, lalo na katulad ni kalihim ng Department of Health, si Duque, ilang beses niya pumalpak na yan. Hanggang ngayon, hindi siya tinatanggal.
Nagkaroon na ng resolusyon ang Senado at binaliwala ng Pangulong Duterte. Humingi ang Private Hospital Association of Philippines na palitan na siya dahil sa PhilHealth, hindi pa rin siya piling. Ngayon, inimbestiga na siya ng ombudsman dahil nga sa anomalya. Ngayon, ang aming panawagan sa ating Pangulo, huwag na ho kayo makialam, Mr. President. Hayaan na po ang justice system. Kung meron talagang lumalabas na naglabag sa batas, itong mga nanungkulan sa DOH, sila po ihablain at dapat parusahan. Yan ang talagang tunay. Kaya, Mr. President, huwag naman kayo basta-basta naniniwala sa mga bulong-bulong ng mga sa paligid nyo. Dahil lahat ng mga yan, may sarili silang agenda. At alam mo mga background mga mayayaman din po yan. Ha? Hindi ng mga Pangulong Duterte, ang aming panawagan ay hindi lang amin, kundi ang taong bayan na mismo. Meron lang po akong gustong basahin. Ito, pwede natin sagutin to. No? Kasi sabi ni Noel Villa Delgado, no? Hindi ganun lang kadaling gawin ang mga yan. Madami dapat isaalang-alang bawat aksyon. Madaling magsalita, pero pag sa actual job, na sakalang makikita ang bigat ng trabaho ng isang leader. Okay, pero ang pinag-uusapan po natin dito yung revolutionary government. Ano po? Kung pupunta tayo rito, babalikan ko lang, gusto kong singilin si Pangulong Rodrigo Duterte dito sa ipinangako niya ng kampanya, pinaasa niya yung 16 na milyong Pilipino sa unang 6 na buwan. Kung totoo, yung revolutionary government sa unang 6 na buwan, doon pa lang makikita mo ng pihit at direksyon ng isang gobyerno kung saan ito patungo, saan ito papunta. Ano? So, presidente ka eh. Madaling magganyan, sasabihin natin, hindi. Sasabihin, napakahirap. Oo, alam na po natin yung kanya si Presidente. Parang nagsusurrender na. Pinasabi niya, kayo nang magpatakbo kung alam niyo. At sinasabi niya pa yan sa military. Pero alam niyo po, may hangganan no? May hangganan. Meron tawag natin na nakikita sentido común. Maski ang Presidente lumabas ngayon, maski saan pumunta at magtanong siya. Sa isang household, ano ba ang pinakamabigat niyong gastos sa kada buwan? No? Unang-una po nilang sasabihin sa inyo yung kuryente at saka tubig. Ang statistika nga ay lumalabas 30% ang ginagastos nila sa kuryente. At ayaw mawalan sila ng kuryente dahil bigla puputulin yan, lumampas ka lang ng ilang araw. Puputulin yan. No? Tanong niya kung bakit. Now, kung alam niya, maski padala niya itong mga alipores niya, mag-survey nga kayo. Ano ba ang pinakamabigat sa taong bayan? Wala akong duda na sasabihin nila yung kuryente at tubig. Ito lang, nakaranasan namin habang nangangampanya kami dito, ito nakarangalalan, at amin na pinuntahan yung mga palengke, at napagtanungan namin sa mga nagmay-ari ng mga tindahan yan, kung magkano binabayad nilang kuryente. Kung ang pambayad natin sa kuryente, kada kilowatt hour sa tahanan ay 12 pesos. 15. 12 o 15 pesos kada kilowatt hour. Alam niyo magkano sa palengke? 90 pesos. 90. Ganun po katindi ang singil nitong mga nagmamamahala ng mga palengke. Kaya nga ating bilihin sa palengke, napakataas. Hindi na bababa ang presyo ng galunggong. Hindi na bababa ang presyo ng tilapia o presyo ng bangus. Kasi nga, mismo ang sistema na umiiral dito sa ating pamahalaan lokal, ay talagang gipit na gipit ng tao bayan. Mismo yung tindera nahihirapan. So ang tanong yan, gaya na sinasabi nga itong binasa mo, hindi madali ngayon. Hindi nga madali, pero kailangan naman, ang ating Pangulo, kung talagang matapang siya, talagang matigas siya, ay lagyan niya ng konting gilas naman yung kanyang paninindigan. Masasabi ko na nga lagyan ng konting bayag. Yan ang sinasabi ko. Para naman talaga ipatunay mo, talagang Pangulong Duterte, kayo po'y may bayag. At talagang labanan mo talaga at talagang lumalabag din sa ating saligang batas. Okay, speaking of bayag, okay. Alam niyo po ba, bago mag-state of emergency, may panukala na isama ang usapin ng elektrisidad, kuryente dito sa emergency powers. Nung pumalag, mismo po tayong si Soto, si Senador Soto, ano sabi niya? Ay, hindi pwede yan.
Nag-react agad si Senate President at yung mga ibang mga kongresista. Anong ginawa ng Presidente? Tumahimik si PRRD pagdating po sa usapin ng public utilities na sinasabi ng mga trapo na hindi pwedeng pakialaman ang kuryente at tubig. Isa lang ang ibig sabihin po nun, na ang buong Kongreso, kahit po si PRRD, nung sinabi ng Kongreso, ay tumahimik ang Presidente. Yan po ay mga senyales, malinaw na senyales na yung pagbabacktrack ng Presidente, kung talagang kapakanan ng publiko sa panahon ng matinding krisis sa kalusugan, sa matinding pandemya, para sa akin po, ito'y isang betrayal of public trust sa pagtalikod niya sa tungkulin sa milyong-milyong Pilipino na kailangan na muna na gawing libre ang kuryente, na libre ang tubig, kahit itong telekomunikasyon na kailangan ng ating mga anak para makapag-aral. Wala tayong narinig. Yan ang ating problema ngayon. Meron pong tipping point ito. Ito po yung sinasabi nating tipping point ng pagsuporta. Ano po? Ito po'y pagpapaalala lamang sa gobyerno. Mahal ng KDP ang gobyerno ng Pilipinas at gusto po namin itong mapalakas para sa kapakanan ng publiko. Hindi para po sa aming tatlo o sa buong partido ng KDP. Ito po'y para sa inang bayan, para sa sambayan ng Pilipino. Ang hirap kasi sa atin, pag ito ay nalalagay mo na nga ito sa mga usapin ng mga ganito, nagkakaroon tayo ng mga branding. Madali nga magsalita, katulad ng mga nagbibigay sa atin ng pahayag. Ang sa tingin nyo, malakas to. Kami po dito sa KDP, hindi kami nagpapabida kami dito. Ang aming panawagan, kayo mismo ang mga mamamayan, tulungan natin ng Pangulo kasi si Pangulo Duterte, nag-iisa lang po siya. Hindi niya kaya labanan ang talagang dambuhalang mga higante ito sa paligid niya na ang pag-aari talagang bilyon-bilyon dolyares na mga iba dyan, siguro naglalagay ng mga deposito sa labas ng ating bansa, dinadaya ng ating BIR, dinadaya ng bullshit. Kaya mismo, yung Smartmatic sa Comelec, computer lang po yan, madali kalikutin yung numero. Kaya nga akala natin, kung ano nakikita niyo dyan sa mga pahayag na sa mga telebisyon, kung sa tingin niyo yun ang tamang bilang ng pagkakapili nitong kandidato, mag-isip-isip din po kayo. Dahil sa numero niyan, talagang kayang imagine. Hindi katulad ng panahon na pag-aalalan ay kamano-mano, bagamat matagal, ay talaga ang boto ng tao bayan ay mismo nabantayan. Dito, ang nagbabantay lang, ilang tao. Kaya sabi nga rin kasama, Butch, kayang-kayang i-control o kayang-kayang maniobra ng mga ilang tao. Ang Comelec, bayaran mo lang yan, wala nakakalam, nag-magic na, eto na resulta. Kaya nga tayo mga mamayan, at panawagan po namin sa taong bayan, hayaman natin ito. Tayo may upo na lang at makikipag-text, sabi nila, yayabang ninyo, dali nyo magsalita, akala nyo. Totoo nga, mahirap nga itong labanan, pero hindi namin kaya itong kami tatlo lang dito. Kailangan tayong lahat, bilang isang sabayanan, ang mismong gumising at itigilan at talagang tantarin natin ang mga wall ng Facebook. Kasi sabihin natin, Pangulong Duterte, panahon na. Panahon na para kailangan ipatupad mo na yung tinatawagan na RevGov na sinasabi mo. Yeah, gusto ko lang balikan, no? Etong RevGov na pinag-uusapan natin, no? At ang gusto nating ilagyan ng pagpapaunawa ng ating mga mamamayan. This RevGov, as we see it, etong pagtatanggal sa pribado sektor, sa mga oligarko, ang public utilities, ano po ang mangyayari, no? Pag tinanggal niyo po ang public utilities sa mga oligarko, kaya pong ibaba ng gobyerno ang halaga ng kuryente by at the very least 75%. At kung gugustuhin ng presidente, kaya niya pang ilibre yan. Yun. Now, pag binabaan mo ang halaga ng kuryente, sabihin na natin, for easy computation, 100%, pero sabihin natin 75%, ganyan. Ano pong mangyayari? Nagbabayad kayo ng 3,000 isang buwan sa kuryente, mabababayan sa 300 pesos a month. Di ba po? 90%. So ano pong mangyayari? Para kayong binigyan ng pera ng gobyerno. So when you do that, you have increased the capacity, the purchasing capacity of the people. When you increase the purchasing capacity,
ano pong nangyayari? Mas marami silang goods na bibilhin. Pag bumibili silang mas maraming goods, mas kumikita ngayon ang mga iba-ibang mga pangangalakal. Pag ganyan po ang nangyayari, para mong binigyan ng booster shot ang ating ekonomiya, no, ay dahil lang tinanggalan mo ng malaking bigat dito sa kuryente. No? Ngayon lang po, wala po pumapasok na malalaking negosyante dito dahil napakamahal ng kuryente natin. No? Pero this is what happens. It's a boost to the economy. And aandar po yung ating ekonomiya. At ano po ang ginawa nyo? Tinanggal nyo lang sa pribado sektor ang oligarkiya. No? Ngayon, ano ba gagawin nyo sa oligarkiya? Papatayin mo ba yan? Ilalagay mo ba yan sa luneta? Hindi naman po. Kasi itong mga ito ay negosyante. Walang alam po yan kundi gumawa ng pera at gumawa ng pagkikitaan. So kung ikaw ang gobyerno, i-direct mo sila doon sa mga industriya na kakailanganin po ng bansa sa pag-uunlad, sa tinatawag nating agro-industrial development. Saan po pwede? Diyan sa bakal, paggawaan ng bakal. Meron tayong mga steel operations ngayon, pero they are only foundry shops. Nagtutunaw po ng bakal at ginagawang steel bars na naman. But we can manufacture steel. Ang steel plant po is a factory that makes factories. No? Pwede po natin pasukan ng pharmaceutical industry, gawaan po ng gamot. No? Katulad po ng ginawa ng India, pinasukan nila yan para hindi na tayo nakasandal dito sa mga ganid na dayuhan na pinagkikitaan ni Secretary Duque. Di ba po? No? Tapos meron pa dyan, yung mga fertilizer plant, no? Para gumana ang ating ekonomiya paggawa ng agricultural production. At meron pang iba, smelting plants, at we will start processing our minerals so that meron tayong pag-aangat sa ating factories. Marami po, doon natin itulak itong mga oligarko at bigyan natin ng tulong ng gobyerno para kikita sila, no? Pero dito sa public utilities, ito po ang responsibilidad ng ating gobyerno. That's why we call it public utilities, because the first beneficiary must be the public, no? And not these oligarchs. Hindi naman hirap isipin ito na siguro talagang mga kritiko dyan sabi nila, napakadaling gawin lang yan. Di ba pare, pag nawala na yung nagmay-ari pribado, ay magiging lumpo itong mga kalakalan na ito. Hindi ho sa ganun. Isipin nyo lang po, no? Kung itong mga nagmay-ari, ilan lang yung mga yan, nakapwestong bilang vice-presidente o pangulo, at ang kanilang binubulsa kada buwan ay 10 milyon ang kanilang sahod. Samantalang mga manggagawa sa kanilang kumpanya ay kinikita lang mga 30,000 o 50,000. Tanggalin mo na lang yan. Yung inipon mo na yun, pwede mo na pambayad uli sa mga trabador at tuloy pa rin ang serbisyo. Hindi mawawala po yan. Hindi ibig sabihin, kung sinabi natin, tanggalin na yung pag-aari na sa pribado, ay magiging pilay na itong mga kalakalan. Tuloy pa rin po yan. Hindi mawawalan yan. Kaya sinasabi namin, kaya pa rin paikutin yan. Kaya pa rin pagganahin. At hindi lang yan. Kung talagang tapat ang ating pamalan na tibayan itong serbisyong ito, pwede po silang i-training, para magkaroon tayo makabagong mga teknolohiya para ang serbisyo ay gumana. Katulad itong telco. Ay, nako, talagang ilang beses ko ng babanatan yan. Napaka-support ng serbisyo nyo. Kayo mga Kastila, kayo mga makabago. Ikaw, PLDT, Smart, saka Globe, Pakastila ka pa, pero punyeta, ang bagal-bagal ng internet speed. Pachapi-chapi. May mawawala kami. Ano ka ba? Nakakahiya ka. Mismong bansang Vietnam, nangunguna na sa atin. Wala pa silang 5G. Kayo naglalagay kayo ng 5G. Ano pa naman to? Ito, wala pa kang 5G. Mabilisan kayo ng serbisyo. Mura pa ang singil. Kaya nga hindi lahat ng pag-aari ng mga mayaman ay talagang nagbibigay ng maayos ng serbisyo. Kundi sila lang nagpapataba. Nang ito.
meron na tayo mga, baka lumagpas na tayo, pero basahin natin ang mga... LD Ginto, long live, mabuhay BBM Duterte, sabi ni LD Ginto. Okay. Harbin Arasad, mabuhay po kayo. Mabuhay ka rin. Lilian MB Bacani, mabuhay po kayong lahat. Mabuhay ka rin. No? Ofelia Lasso Achuela, watching here in California. Maraming salamat. Nat G. Garcia, mabuhay po kayo Sir Butch, RJ, Toti. Sana tuloy-tuloy ang pagbabago ng Pilipinas. Mabuhay ang ating President Mayor Duterte. God bless Philippines. Joey Malabag, go 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 na RevGov na para sa magigiting na katipunero. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Okay, kay Arvin J. GM Biaga, good evening mga sir. Kay Marisa Camba, salamat sa another talakayan. Very interesting as always. Maraming salamat din sa iyo, Maria. Joel David, JD Kiko, mabuhay kayo. From Bicol. From Bicol, okay. From Doris Valies, watching from Singapore. Maraming salamat, Doris. Nat Garcia ulit. Utang na loob ang nangyari sa ABS-CBN kay Cory Aquino Santo. At hero ng mga diliman, LP-NPA, buhaya ka. Kasi naging presidente niya kasi si Cory Aquino Santo nila sa Kim. Kasi sila sa politika atat na maglingkod. Wala naman nagawang binaboy lang nila ang bayan natin. Yan ang ayaw. Meron lang akong gusto idagdag dyan. Kung yan ay sa ABS-CBN, paano yung Meralco? Lalo. Bakit hindi dinidiscuss ng mga trapo ang usapin ng Meralco ngayon sa usapin ng ABS-CBN, yung transfer na yan? Bakit kayo tahimik? Isa pa yan. Yun lang po. Okay. Eric Bautista, hello, good evening po sa inyong lahat. God bless. From Henry Pangilinan, maraming salamat po. Marami akong natutunan sa inyo basta itong online class natin. Thank you, Henry. Kay Josephine Espiritu Reyes, watching from UAE. Mabuhay po kayo, mga sirs. Keep safe. Yes po. Mabuhay. From Faye Marie Melgar Otakan. Mga kamag-anak, kakilala, kaibigan ko sa NCR, nagrereklamo na sa mahal na kuryente, times 3 ang itinataas. Yun na nga eh. Talagang walang tigil itong pagkukuha sa atin. Akala mo, nakagaan na sila sa ating pangangailangan, hindi lalo lang tayo lumulubog. From Glenn Buwan, pwede kayang magdeklara ng withdrawal of support para magpuwersa si PRD na sumunod sa bayan? Sino yung mag-withdraw? Magandang tanong. Hindi, baka tayo mga... Baka chicks yun. Tayo hindi, siguro tayo taong bayan. Pagkataong bayan, paano naman natin... Baka ang sandata ang lakas ng Pilipinas. Yung sinasabi niya. Maaari rin. Kung ganyan, pero palagay ko hindi siguro mangyayari yan. Depende po, no? Depende dito sa mga darating na panahon kung ano ang gagawin ng ating Pangulo. Kasi meron siyang darating na State of the Nation address. Next month. Ito po ang maganda natin na antabayanan dahil alam natin nanggagaling tayo sa COVID, no? At alam natin na ang sitwasyon sa darating na panahon ay hindi na pareho. Para lang hindi tayo magkakasakit, ang mga negosyo bumababa po ng kanilang operating time. Gusto sabihin, mga negosyo, pati na yung mga medium scale businesses, dahil sa distancing, nagbabawas sila ng mga customer. Ganyan din mga eskwela, ganyan din mga ibang trabaho. Ngayon, ano ang gagawin ng ating Pangulo? Sa amin po, palaging namin sinasabi, itong economic program na itinutulak ng kanyang mga advisors ay palpak at pumapatay po ng tao yan sa kahirapan. At sinasabi po namin, kailangan i-reverse niya. From what we are now, we are a service economy. We have to move to a producer economy na papagbigyan ng pansin lahat po na importanteng infrastructure katulad ng kuryente. Itong kuryente po kinakailangan may baba natin at kinakailangan meron po tayong idagdag katulad ng nuclear power generation systems, no? At yung mga rivers, kinakailangan po mayroon mga dams, no? Para gagawa po tayo ng kuryente at mabibigyan natin ng irrigation. Yung mga ganyang klaseng development, kailangan lalabas dito sa kanyang programa.
Kasi yung sasabihin niya, kung papatuloy niya lang, yung ginawa ni Jokno noon at ni Dominguez, palpak po, patay po tayo dyan. No? Now, pag yun ang sasabihin niya, pareho lang nung dati, ay malamang hindi mo na kailangan sabihin niyang Glenn Buwan. No? Ang tao na po ang magsasabi, nagwi-withdraw sila at ayaw nila itong nang mangyayari na ginawa ni Duterte. And ako, yan po ang nakikita ko. Pagdating po ng pagtinamaan na po ang tiyan at ngayon po tinatamaan ng sikmura ng ating mga mamayan, no? Yan ang gut issue, no? Yan ang tinatawag na gut issue. At pagpapatuloy nitong gagawin ni Duterte, yung train law na yan, pag-import ng mga bigas at hindi mo tutulungan yung mga magsasaka natin, yung mga ganyang klase ay kailangan baligtarin po. Okay, mapunta tayo kay Danilo Barcebal, RevGov na. Pahayag po ni Fe Marie Melgar Otakan. Tapos sabi ni spokesperson Harry Roque, dahil daw sa korupsyon, kaya nalulugi na ang PhilHealth. Naku, talamak po ang korupsyon. Sana may bisigahan yung mga politiko na damakbak na naipundar sa panahon ng pandemic crisis. Kaya po malabo talaga yung maputol ang korupsyon kasi selective lang din sila. Mas marami pa rin kasong natutulog, puro imbestiga lang. Yun nga kay Risa Ontiveros, yung 1 billion niya. 1 billion or 600 million na nakuha niya. Wala pa rin nangyayari. Tapos nagkaroon yung dialysis. Yung mga ghost, yung mga ilang billion din yun. Sino ba namumuno niyan? Yung chairman niyan, yung secretary ng DOH. Wag na lang tayo po lumayo. Yung dating chairman ng COMELEC, kamusta na ba? Wag na po tayo lumayo. Doon pa lang. Si Andres Bautista. Si Pasagana 99, hindi bumoto ang mga Pilipino kay Duterte para ibigay pamamahala kina Dominguez, Jokno, Chua at kabuhay ng mga Pilipino. Walang karapatan si Duterte. Tama po yan. Tama po kayo. Tama po yan. Pero ang alam mo, etong si Duterte, nung pumasok siya, talagang walang kaalam-alam daw sa ekonomiya. Kanya sumunod lang siya dito sa mga taong to na ipinasa sa kanya. At si Duterte din po, palagay ko, hindi po iboboto ng tao dito kung sinabi niya yan. Kung hindi nagproprotesta ang mga tao noon laban kay Noynoy. Protest vote. Duterte was the beneficiary of a protest vote. No? Protest. Parang himagsikan po ng tao yan na ilinabas sa boto na hindi kinaya ng mga nagpaplanong pandaya ng nakaraan rehimen. Palagay ko, itong mga oligarko, mas gusto nila si Rojas ang manalo dahil kakayanin nilang kausapin mabuti si Rojas. Nagulat na lang lahat na si Duterte ang lumusot. At dahil ito sa protest vote, para pong isang revolutionary act to vote for Duterte, no? Peaceful yan. Kung babalikan natin yung halalan na yun, 2016, kung maalala ninyo, ang nangunguna noon, si Pangulong Duterte, kada bilangan, 1 milyon nagdagdag. At ang nangangalawa, sa lahat ng mga dumalabas sa survey, na ang nangangalawa noon sa survey, si Binay, si Grace po, at sino ba yung mga tumatakbo laban kay Duterte? Si Mark, hindi nga lumalabas na pang-4 o pang-5, bigla rin na number 2. Bakit? Kasi nga, may operation ang kampo ni Noynoy para talagang kahit anong botong tinatagap ito, nanakawan nila, idadagdag nila kay Mar. Kaya kasi laging numero pangalawa. Sa hotel ba yan? Sa Novotel. Kaya nga, ang lamang nga niya ni Duterte ay 5 milyon, ay palagay natin, pag hindi man lang, baka hindi nga lang sa dami ng bumoto talaga, hindi kayang habulin ng pandaraya ng Smartmatic. Kaya sinasabi mo na wala na ngayon chairman na yan, yung Bautista na yan, at nagpunta ng 5 bansa, dahil nga guilty, ang lintik. Okay. Pero dapat habulin ni Duterte yan. Oo nga pinakawala Kaya nga,
hindi, kaya nga sinasabi mo, Butch, hindi binoto ng taong bayan si Duterte dahil kumahanga sila Duterte. Bumoto ang taong bayan dahil ayaw na nila, suka-suka na sila sa mga trapo. Galit sila sa trapo. Sa trapong galit sila sa Crespo, oligarko. trapong Binay, trapong Mar, ayaw na nila yan. Saka bakit ba, di ba, sinabi na rin ni PRRD, ang Smartmatic na yan. Ano ba nangyari sa Smartmatic? Hanggang ngayon piyesta-piyesta pa rin sila. Okay. Di ba? Mula po kay Doris Valles, mga peste talaga yung mga oligarko na yan sila lang ang nagpapahirap sa mga Pilipino. Okay, maraming salamat Doris. Kay Henry Pangilinan uli, kawawa yung mga manggagawa na wala ng trabaho samantalang itong mga tradisyonal na politiko natin ay corrupt at walang magagawang mabuti, patuloy pa ang pagsasahod. At nasabi mo, Henry, Kefe Marie Belgar Otakan, tahimik na po si President Duterte sa mga oligarko. Yun ang nga sinasabi. Yun na nga ang nakakatakot po. Dahil tahimik siya, hindi po natin alam kung anong nangyayari. No? Dapat kung mag-iingay siya, lalo pong masisiyahan ng tao. Pag tumahimik siya, baka meron pong under the table na nangyayari. Delikado yan. No? Mula po kay Abraham Mamuan, hawak na ng mga oligarko ang gobyerno, hindi kayanin ni Digong pigilan ang mga oligarko kasi wala siyang kasamang kawawa tayo mga mamamayan. Ako, gusto ko sagutin niya na. Hindi po ako naniniwala na hindi kaya ni PRRD. Yun po sagot ko dyan. Hindi ako naniniwala. Sa tapang niya, sa talino niya, alam niya po yan. So, ibig sabihin, Bahala na si PRRD doon. nasusulat pa siya. Bahala na siya. Pero ako, binibigay ko yung respeto ko doon po sa posisyon bilang Pangulo ng Bansa. Doon po sa posisyon. Magkaiba po yung tao. Ako po, tinitingnan ko po yung mga patakaran. Katulad po ng KDP, mga patakaran pang ekonomiya. Kaya ito po, may tipping point po ito. Yung pagkulo niyan, parang bulkan po ito. Parang bulkan. Yung paikot, yung palabas, yung galing pagsalita, wala pong makakapigil nito. Lalong-lalo na panahon ng pandemya. Ito, pandemya, maraming mga tao, bukod sa walang trabaho, walang makain, walang gamot. Gusto ko lang idagdag, klaruhin natin at sinabi ko na ito noon. Ang oligarko po na itinutukoy namin ay eto mga mayayaman na nabigyan ng kontrata para sila magpatakbo ng mga public utilities. No? Sila nagpapatakbo ng tubig, ng kuryente, ng mga kalusugan at ng telco at ng mass transit. Paano nilang nakuha yan? Dahil meron silang kasabwat sa gobyerno. No? Yan po, hindi lahat po ng mayayaman ay tinutukoy namin na oligarko. Marami pa po dyan na talagang sumisikap sila at ginagawa on the level, talagang negosyo. No? At marami din naghihirap ngayon dahil sa sitwasyon at umaatras. No? Pero itong mga oligarkong to, masayang-masaya po sila dahil para pong alkansya yung kanilang binigay na negosyo sa kanila ng gobyerno. Ito lang yung Republic Act 11365 or 11367, yung murang kuryente gamit ang Malampaya Fund na pinirmahan ni Pangulong Duterte noong 2018. Oo, delikado Yun, yan. Tapos na, nakapirma na nga eh. So, ibig sabihin, yung talagang naiport na pundar na kinita ng Malampaya Fund na galing ko, natural gas yan, galing sa ating kalikasan, ay binigay na lang, yung kinita nito ay binigay na lang sa mga oligarko para daw bumaba ang singil. Hindi, Mali po para yun. hindi tataas ang singil. Para hindi tataas. Mali po yun. Because it is against the law. Because the Malampaya funds, when that law was promulgated, no, was supposed Malampaya funds must go to energy development projects. At Marcos, when he started that, was thinking of putting up more nuclear power plants at that time. No? Now, ang ginawa ni Noynoy, kinuha niya yung Malampaya funds at binigay niya ng suhol dito sa mga nagtanggal kay Chief Justice Corona. No? Ngayon,
eto na naman ang ginawa nila. Palagay ko, hindi masyadong na pag-aralan ng presidente dahil sa COVID, no? Hindi, 2018 pa ito pumirma eh. Yung 1130, yung murang yung batas na yon na pinirma na yun, 2018. Wala pa yung COVID doon, wala pa yung election. Mid of 2018. 2018, oo. Republic Act 11365. Batas na nga, nagulat ako sa batas na pala ito. Anyway, I thought that this was only signed just No. Pirmado na yan, wala pa tayo. kasi merong letrato pang pumipirma siya eh. Oo, no? pero wala pa tayo, di pa tayo makilala. Sige. Anyway, this is dangerous. Why? Because kukunin na lang yung pera sa Malampaya funds at ang publiko hindi na nalalaman. Masaya tayo dahil hindi na tumataas nga ang halaga ng kuryente, pero tumataas pa rin eh. Pero masaya tayo, hindi na tumataas, pero dahil dinediretso na sa mga oligarko. Kaya kapati ang batas na yan, dapat buwagin yan. Pag nanakaw po to, pag nanakaw. No? May naalala po ako, ito, SONA pa rin to. I-reviewin niyo po yung first SONA ng 2016. Isa sa mga intro niya na sinabi, ang gobyernong ito ay hindi bengador. Ano ibig sabihin nun? Lahat ng mga nakaraang mga administrasyon, kung merong mga pagkakasala, merong mga problemang nagawa sa taong bayan dahil hindi bengador, ano ibig sabihin nun? Ngayon po, kamusta kaya? Diba, si Pangulong Noynoy Aquino, kahit si Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo, si Pangulong Fidel B. Ramos, wala bang mga kasalanan to sa taong bayan? Cory Aquino, wala ba? Ngayon si PRRD, sinasabi niya, revolutionary government. Tapos sasabihin mo sa unang SONA mo, ang gobyernong ito ay hindi bengador. Ano ang mensahe mo sa amin? Suriin niyo po ang mga sinasabi doon sa aktual na ginagawa. Yun po ang problema. May message si Ver Archibido. Pero Ebra, tapos Sige, isa muna. hawak ng mga oligarko gobyerno, tapos tayo dyan, kasama. Si Xavier Archibido, kapag walang nangyari sa mga oligarko, gaya na sinasabi ni Duterte noong Disyembre, at matapos ang kanyang termino, tatawagin na rin kasabwat ni Duterte. Ngayon pa lang, nangangamoy kasabwat na siya. Sana ipihit niya at gawin ang nararapat para sa mamamayan. Okay, kay Archibido, kay Fe Marie Melgar Otakan, eleksyon pati natin, napakapangit, black voting, vote buying, mas shading, lahat ng klaseng dayaan, pati ang mga bangkay nakakaboto. Tapos mga oligarko, milyones din ang mga binibigay sponsor sa kanilang mga kandidato. Sobrang talamak ang korupsyon ng mga talent fee ng mga artista. Alright, ito kay Doris Valis ulit. Sana lahat ng geothermal, lahat ng bilog sa gobyerno, bawiin sa private company kasi super mahal ang kuryente sa Pilipinas, dami pag-aari ang gobyerno na hawak ng private company, kung kaya tayo ay naghihirap ng sobra. Yun na nga, yung geothermal nga, ano na nangyari doon? Yung Kiwi, saka yung di ba? Andiyan pa rin, kaya lang it's not operating 100%. Okay, kay Villa Delgado Noel, hindi ganun lang kadaling gawin. Binanggit natin kanina ito. Okay. Wala na ba? Okay na? Meron pa. Meron na ako. Ang punto po rito, kung sakaling magkakaroon ng tinatawag na revolutionary government, lahat po ng mga oligarko na nagnegosyo dyan sa public utilities, kapag napatunayan po, dahil may proseso yan, magkakaroon ng mga pagdinig yan. Hindi naman ito basta hukumang bayan lang. Pag napatunayan, si Manny Pangilinan, sila Ayala, na talagang nagkaroon ng mga plunder, pandarambong, sa taong bayan, palagay ko po, dapat silang makulong. Dapat. Pero yung mga oligarko na sinasabi natin, yung iba na wala naman po doon sa public utilities, katuwang po yan ng isang bagong gobyernong itatayo dahil kailangan po natin ng mga industrialist na ito, ng mga patriotiko. Kailangan po natin. Okay, pinaglalaruan na tayo ng Pilipino ng IATF. Si Pangulong Duterte lame duck na. Parang nonsense na. Yung mga kanyang mga press, yung mga nasa TV, parang kung ano nang sinasabi, nagjo-joke pa siya tungkol doon sa pagkaputi ng kamay niya o ganyan. Something. Sabi ng iba, parang may sakit daw pero malakas naman po siya. Rain. Walang kwenta talaga ang ayuda ng gobyerno dahil ibabayad mo din pala
sa kuryente at tubig. Ganyan maglaro ang mga oligarko, mga demonyo talaga So sila. parang yung ibinigay sa'yo, bibigay mo lang sa Oo. oligarko. Parang yung murang kuryente. Okay, good evening po, mabuhay ang KDP. Medyo hiyang-hiya naman ako sa mga opisyal sa gobyerno. Wala namang masyado sila trabaho, tuloy sweldo nila. Ang tao bayan, walang-wala at dami pong walang mahain. Alam niyo po ba magkano ang sweldo ng isang senador? Kada buwan, 2 milyon po. Kada buwan. Alam niyo po ba ang sweldo ng isang kongresista? Kasi ano ka o party list ka o hindi. Ang sweldo ng kongresista is 500,000 a month. May pork barrel pa. Alam niyo po ba yung pork barrel ng kongresista kada taon? 75 million pesos. Senador. Yung senador po, pork barrel nila, 200 million pesos. Ay, grabe. Grabe. Ibang klase. Okay ho pa, may pambayad na ng kuryente. O may isasayang na kayong gabi. Kay Crime Bastre, wala na kasing sama ang mga hinayupak ng mga oligarkong ganid. Kailangan kaya sila magwawakas, kawawa ang bayan. Okay, mula po again kay Xavier Archivido. Sa mga pahayag noon ni Duterte, nagalit siya sa oligarko. Ang sabi niya, parang ganito. Andito ang korupsyon sa taas. Bilyon. Customs, wala yan. BIR, wala yan. Bilyon ang korupsyon dito sa taas. Kung wala siyang gagawin at di niya may tatanggi na ang mismong isiniwalat niya mula sa revolusyonaryong Duterte, magiging kasabwat ng Duterte ang ideya ng iiwan niya. Sayang kung ganun magkakaganon. Dudugtungan ko po yan. Dial 8888. Kapag may corruption, iparating daw kay Pangulong Duterte. Talaga na cool. Okay, kay Freddy Orendina, present. Hindi tayo mahuhubos dito. Kefe Marie Belgar Otakan, sa paglala ng COVID sa ibang rehiyon o panig ng bansa, napagpahalata talaga ang kapalpakan ng DOH ni Dudu Duque. O nga, lumalabas na nga. Resign na yan dapat. O nga mula ulit kay Abraham Mumod, request tayo snap election from president down to mayor using hybrid election. Well, yan isang paraan ng Red Gov na sa isang mga kalagayan na talagang hindi pangkaraniwan. Mahirap mag-election pag nandiyan pa mga Alam niyo po, oligarko. yun munang, tanggalin niyo yung election. Tanggalin niyo yung oligarko, maski ano pong gawin natin, basta walang kontrol ng oligarko. Palagay ko, uhusay ang ating bansa. Rain Ray, mga sir, kailan ba pumasok sa gobyerno ng oligarko? Yan po yung nag-umpisa yan kay paano ni Tobacco. Nang unang pasa ng gobyerno, nung binigay ni Cory ang ABS-CBN, agad-agad, na wala man lang dinaan ng proseso. Revolutionary government, no kudeta. Saka yung Mirago. Sumunod, pumasok po siya si Pangulong FBR at nagbigay siya ng yung mga new liberalization at privatization. Binuksan niya yung telecommunication, binenta niya yung tubig, yung Manila Water. Yan na dahan-dahan na pumasok ang mga oligarko. Yan ang programang itinulak ng mga ekonomista noon ay privatization. Tandaan mo yung apat na sabi natin, privatization, deregulation, liberalization, and devaluation. No? Yung pong privatization, yan. Ang ginawa po ng ating, supposedly, utos yan ng IMF. Pero hindi dahil utos ng IMF, papatayin mo naman yung taong bayan. Ganyan po ba ang utos ng IMF? O alam nyo, pinapatay nyo. Kanya ang ginawa niya, itong mga public utilities ang una niyang i-privatize. Ang mali doon, meron mga ibang mga negosyo ang gobyerno at mga pag-aari na pwede naman nila i-privatize. No? Katulad ng Manila Hotel, privatize nila yan. Yung mga Philippine Airlines. Philippine. Pero wala pong, hindi po tinatamaan ng madla, hindi po tinatamaan ng populasyon. Pero nung binigay mo na yung public utilities, dahil ito po ang siguradong negosyong wala kang talo no? Wala kang talo sa public utilities dahil habang may tao dyan, magbabayad. Tapos putulan mo sila, lalo silang mabilis magbayad. No? Ganyan po ang gagawin. Nung binigay po ang public utilities sa private sector, ito po ang talagang naging matinding pasan ng ating
ng ating mga mamamayan. Nag-umpisa po yan kay Cory at kay Ramos. At tuloy-tuloy ng lahat ng mga pamahalaan. Ang hindi nagdagdag dito sa bigat ay si Erap. Kasi 2 taon lang po siya. No? Dalawang taon kasi kasama ako na. Kay Raflin Kawain Digma. Good evening mga sir, watching from South Korea. Nawalan pa rin ako ng tiwala kay President Duterte. Hindi ka nag-iisa at marami sa ating mga mamamayan talaga nasusuya. Pero, yan ang ating Pangulo. Ano pa magagawa natin? Mula po kay Marisa Camba, KDP Rocks Forever. Thank you, Marisa. From Doris Bales, totoo po yan. Minsan si PRD, tahimik lang minsan. Kaya daming abusado pa rin sa mga na Senado at Kongreso. Dami pa rin sa oligaryo na nagkokontrol ng gobyerno natin. Colonel Ocampo, good evening to everyone. Mabuhay po kayong KDP, mabuhay ang KDP, mabuhay ang Pilipinas. God bless po. Mabuhay. From Villa Biernes, dapat mano-mano. I'm 100 agree to you, sir. Okay. From Henry Pangilinan, mahirap po kasi sa ibang kababayan natin, panatiko lang hindi na nag-analyze. Analisa sa tunay na nangyayari. Kaya mahalaga po ang revolution of the mind para mag-synchronize tayo lahat. Alam mo yung mabalik mo yung sinasabi revolution of the mind, yung kay Jose Rizal. Yes. Na tama nga yun, na kailangan meron muna tayong pag-iisip muna. That's right. Na pag, hindi yung agad-agad susugod na lang tayo ng bigla Tama. Kailangan malaganap ang pag-iisip ng pagbabaklas o pagbabawago para mamalaman natin anong direksyon tayo tutungo. That's Hindi yung bigla na lang lalagyan mo ng tatak, dyan tayo pupunta. Diyan tayo nagkamali noon eh. Tama. Dala-dala lang ng mga ng bobola sa tao. Pagkuha natin, binawala din ng tao. Katulad itong it's a revolution, no? Ang gumagawa niyo, mga mandurugas, nakuha ng taong bayan from Marcos, pero pag-upo nila, mas grabe ang winasak nila. Ngayon, lahat ng ginawa ni Marcos lumalabas na napakaganda dahil itong mga sumunod walang ginawa. Pero naman interesting, balikan yung kasaysayan natin ng panahon ng Commonwealth. Mula na nagkaroon ng digmaan laban sa mga Amerikano kay Aguinaldo, tapos pumasok ng Amerikano, sumuko na si Aguinaldo. Yung gitna nun, yung mga panukalang pinalawas, yung Jones Law, Tarics of Dumping. Maganda rin yung pinabalikan natin yung pag-aralan dahil yun ang unang henerasyon ng pag-revolutionary government ng ating bansa. Mula po kay Doris Bales, ano po ba dahilan bakit ang hirap mabawi yung gobyerno ng pag-aari ng gobyerno at daling napunta sa oligarko, pero ang hirap-hirap ng may balik sa gobyerno? Nakainis talaga kung iisipin ang gobyerno natin. Una po sa lahat, may mga batas na nagpoprotekta sa mga negosyo ng mga oligarko sa public utilities. So, wala tayong aasahan sa Kongreso, sa kasalukuyang Kongreso ngayon at kasalukuyang Senado. So, dapat baklasin mo yan, Kongreso na yan. Baklasin mo yung Senado na yan. Kaya kinakailangan mo ng isang revolutionaryong gobyerno na hahalili, papalit dyan para mabaklas mo itong mga batas na ito. Okay. Yung declaration ng martial law, ang nangyari nun, tinake over kaagad ng mga militar, ang mga facility. Pero martial law yun. Martial law. Tapos yung nagkaroon ng EDSA 1, ganun din ang nangyari. Nagkaroon din ng takeover ang mga sundalo. Hindi nila ginamit ang salitang martial law. Hindi nila ginamit, pero revolutionary. Demokratiko raw, yung mga So, panalsa. ganun klaseng scenario ang pwedeng mangyari para talagang bawi na to. Huwag na sundin yung saligang batas at huwag na sundin muna, talaga ayusin ng mabuti. Ganun klaseng scenario. Darating siguro ang panahon, depende nga kay Presidente Duterte, darating po ang panahon, pag hindi nakakayanan ng kahirapan ng taong bayan, at nakikita nila at wala nang kakayanan din ang gobyerno at tumulong, no? Sila mismo ay magpapahiwatig ang taong bayan. Yung RevGov kaya na mangyayari po yan, with or without Duterte. As of now, mas maganda nga kung kasama po si Duterte, no? Pero pag hindi nga naibsan at nabawasan at napaganda ang kabuhayan ng tao dahil sa wala siyang kakayanan o kaya baka yung katulad po ng mga iniisip ng iba, baka sumapi na siya sa mga oligarko, no? Ay naku po, ay
napakabilis po ng bagsak ng popularidad ng ating Pangulo. Okay. Sana po hindi magkatotoo yan mga haka-haka ng mga ibang tao ngayon. Ito, breaking news mula kay Fe Marie Melgar Otakan. Totoo ba yung napanood ko sa TV sa balita, ayaw at nababala ang Senate President at Congress na baka pakialaman ng Pangulong Duterte ang tubig at kuryente sa pamamagitan ng emergency power? Ayaw talaga nilang guminhawa ang buhay ng Pilipino. Hindi namin alam pa ito, no? Hindi ako, alam. Binanggit yan. Sa TV kanina? Hindi kanina, noon pa. Yung bago isulong itong nasa plenaryo na, pero may bersyon ang Kongreso at may bersyon ng Senado. Nagkasundo sila na hindi pwede yan. Medyo medyo iba pa yung postura ni Soto diyan no? Alam nyo kasi, ang Senado tsaka Congress, kayang-kayang bilhin ng oligarko, no? Lahat yan, mga bata ng mga oligarko yan. Dito lang sa kuryente, sinabi natin, magkano bang kinikita ng mga oligarko? 1.5 trillion pesos. 1.5 trillion pesos, no? Yan po ang ano pang 100 milyon? 1 billion lang yun no? Ang 1 trillion is 1,000 billion. Ano ba? No? Kayang-kaya ng mga oligarko yan. Kanya mas loyal sila dito sa oligarko kaysa sa ating Pangulo. Huwag nyo rin po kakalimutan na may mga partido politikal na kasapi ang mga oligarko na nagnenegosyo sa tubig. Tama. Dalawa ang alam ko po dyan. Ramon at yung isa, etong nandyan sa negosyo ng ngayon nasa Manila Water, no? Si Enrique Razon, Enrique yung Razon. National Unity Party na nag-iimbestiga dito sa ABS-CBN. Kaya ingat po kayo. Si Villar, sa Nationalista Party. Bilyar din, na isang oligarko. Nandyan din siya sa negosyo sa Pati tubig. si Lance Gokong Wei, pumapasok sa Meralco. Mga political party. Ayaw ko niya. Okay. Sige, tapusin na Kay natin. Doris Valias, nung panahon ni President Marcos, ang ganda ng buhay ng Pilipinas, sagana sa lahat ng bagay, tahimik ang palibot natin. After ng Marcos regime, wala na at nagkalintik-lintik ng Pilipinas. Isay Ariel, good evening, Tres Mosqueteros, salamat sa matalino niyong pagkatalakay sa kalagayan ng bayan. Sana po makarating ito sa Pangulo. Ayan, Salamat natin. po. From Henry Pangilinan, pare-pareho yung telco na yan, pare-pareho ng protocol supply. Kaya Doyle Valdez, correct ang Pilipinas, super kawawa talaga kasi tingin ng ibang bansa sa atin, super liit. Kay Rudy Chico, watching from Toronto, Canada. Wow. Okay, thank you, Rudy. From Emilio Bernes, watching from Canada, mabuhay po Thank kayo. you po. Okay, maraming Canada. Elio Campo, I really like what you mean, Sir Toti. Yung B. You're the man. Okay, from Jose Lauro Malonzo, good evening po sa inyo lahat. At kay Prince Ligoza, watching from LA. From Charlotte Daniels, kulang sa Pilipinas ang R&D o Research and Development. Dapat pong may funding sa R&D, utilize the academe dyan, mag-provide ng grants to buy test equipments, tama rin yan, kasi walang mangyayari kung wala tayong facilities para sa research. Dami nating generals pero hindi natin ma-convert sa finished product. Makipag-partner tayo sa mga bansang developed na sa Eastern Europe, marami dyan. Sa rice production, ibabayang sa LGU ang approach pero matutukan ng alamin ng rice capabilities ng bawat province. I-survey ilan ang mga irrigated para alam anong intervention na gagawin. Masyadong centralized approach ng gobyerno natin. Yun na nga Okay. From Nathan Garcia, tama ka Sir Toti, sabi nga ni Mar Rojas, alam niya kung saan makakakuha ng droga. Sasamahan pa kanya yan, kaya maging Presidente Mar Rojas, nila mga Dilawan, LP, NPA, Buaya, Salud sa Bayan, sama mo na yung NPA, yung mga minister. Kay Crime Brastre, magandang gabi mga watching from Thailand. Sa Thailand, parang saan papanood, ano? From Nanat Garcia, yan ang ibinigay ni Cory lahat ng pag-aari ng gobyerno. Nung ibinigay at binenta ni Cory Aquino, nila tingnan mo ng ABS-CBN, ibinigay lang kusa ni Cory kasi naging presidente si Cory Aquino at ang utang loob sila sa ABS-CBN. Nila kay kawawa na si Marcos,
Sinira ng mga Dilawan ang LPD. Sige. Okay. Ako po, si RJ Villana Jr., nagpapasalamat po sa inyong lahat sa mainit na mga komento nyo at pagsubaybay dito sa Katipunan Channel, Talakayang Bayan. Butch Valdez po ng KDP. At Toti Casino. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay!